Nung mag-aanibersaryo doon sa aking anak, nahuli siya kasi ako po ang naghawak ng waran niya. Oo. Dinala ko saan ko siya mabalitaan na doon. Dinadala ko yung waran. Oo. Nahuli. Nahuli siya sa Kalawang. So, nakulong. Opo, nakulong siya ng Ay. 8 taon na may palabis na 2 buwan. Ma, dapat masaya na tayo kasi laya na tayo sa mga utang natin. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga gastusin natin. Si Mile, paubos na yung gamot niya. Tapos si Muloy, magbe-birthday pa bukas. Nahihiya naman ako lumapit sa mga kapatid mo. Ma, kahit naman di mo sabihin, magbibigay naman sila sa Elmo. Oh, nakakahiya pa rin. May kanya-kanyang pamilya na sila. Hindi nila obligasyon ng birthday ni Muloy. Dapat ako ang gumagawa ng paraan. Si Mama naman parang others eh. Siyempre kapatid namin yun, Ma. Paghahandaan namin yun kahit simple lang. Naaawa ako kay Muloy. Paano na siya pag wala na ako? Ma, paano man tanong yan? Tsaka ba, bakit kamatayan na naman yung mga pinag-uusapan natin? Ma, aalagaan namin sila. Tsaka pwede ba wala nang mamamatay sa atin ngayong taon? At kahit sa susunod pang taon? Ang hindi batid ni Nanay Minerva, pakiramdam ni Muloy ay wala siyang silbi sa kanilang pamilya nang dahil sa kanyang kapansanan. Kaya nang minsan itong naiwang mag-isa sa bahay, lumaya si Muloy para hindi na raw siya maging pabigat kay Nanay Minerva. Ano na yun, no? Mamalimos. Bilisan mo nga dyan. Paano ka nakarating dito? Uwi na tayo, ha? Nay. Na lang po muna ako tutuloy, Nay. Ayaw ko na po maging pabigat sa inyo, Nay. Pabigat? Sino nagsabi sa'yong pabigat ka? Si Mile ba? Ba't ako agad mo eh? Mabigat nga rin ako. Sabi mo na sa akin, sino nagsabing pabigat ka? Sabihin mo. Wala po, Nay. Naramdaman ko lang po na pabigat po ako sa inyo, Nay. Wala naman pala nagsasabi sa'yo eh. Mali yan nararamdaman mo. Hindi yan totoo. Tumawag ang tricycle. Uwi na tayo. Tara, tumayo ka na dyan. Hindi. Nay. Nay. Ano ba? Hiling ko po kayo kagabi, Nay. Ayoko na po tumagdag pa sa bayaran niyo sa bahay, Nay. Kaya umalis na lang po ako. Muloy, lahat kami nagsalala sa'yo. Yung mga kapatid ko sa bayan, pauwi na dito para hanapin ka. Ganun ka namin kamahal. Kaya uwi na tayo, ha? Ay, nako. Tara, uwi na. Ay. Wala naman po akong kontribusyon sa pamilya natin, Nay. Pabigat talaga ako, Nay. Sino nagsabi sa'yong wala? Wala, Nay. Muloy, saan niyo ako humuhugot ng lakas? Oo, aminin ko. Mahirap talaga ang buhay natin. Oo, kung minsan, nararamdaman ko, parang gusto kong mamatay na lang. Pero sa tuwing nakikita ko kayo ni Mile, nagkakaroon ako ng panibagong lakas para harapin lahat ng mga pagsubok natin.
para gabayan kayo. Kaya wag mo sasabihin na wala ka nagagawa para sa pamilya natin. Yung makita lang kitang malakas, masaya, yung buhay na ganyan, ayos na sa akin yun, anak. Sapat na yun. Sapat na yun para magkaroon ako ng panibagong lakas para labanan ko lahat ng mga pasubok natin. Hindi ako napapagod dahil sa'yo. Kaya anak, huwag mo na ulitin ito. Mahal na mahal kita. Huwag mo iiwan ng nanay. Hindi ko kayang wala ka. Nagpatuloy ang pagharap ni Nanay Minerva sa mga pagsubok bilang isang dakilang ina sa kanyang natitira pang mga anak. Hanggang sa Dito na tayo. Grabe. Grabe yung alam ni nanay, guys. Oh. Kaya tayo tinutukoy nila, Nay. Magandang araw ho. Sheng, anong pangalan niyo po, Nay? Minerva Panganiban. Si Nanay Minerva, Nanay. Ako po si Marcos. Nice to meet you po, Nanay. Kahit bubong laang, yung kahit walang dingding ay magkabahay ako at bago mamatay ay makatira ako sa tinatulong bahay. Dahil sinisingil eh, pinapakita ko na lang ang bahay ko. Paano ko makakabayad ka ako sa inyo? Kaya ako dumadaing ang hinihingi ko sa Diyos. Lakas ng katawan. Linaw ng mata at linaw ng isipan. Kaya hinihiling ko sa Diyos pag ako'y patatandain. Yung ako'y malakas pa, yung ako'y pakikinabangan pa nila. At kung wala nang pakinabang sa akin, hinihiling kong ako'y mamatay na.